may nakita akong isang nozzle na hindi ko pa nagagamit. Test fire muna ulit tayo ngayon. So ito yung nagpe-perform ngayon. So kasi hindi ko pa lang, inaantay ko pa lang na makarecover yung ano natin, yung ating nozzle. Babalik rin ko lang yung camera. Okay, so ito yung bago kong nozzle ngayon. 3/4 din ang size nito. Nagliligpit ako kanina, nakita ko lang meron pa pala ako isang nozzle na hindi na testing. Okay, so yan ang performance niya. May yellow flame sa loob. Kaya lang kasi simula pa lang, hindi ko lang alam kung makaka-recover ito. Ang inaantay ko yung sumirit yung upper portion niya. Kung magkakaroon ng jet yung upper portion niya. Ang lakas din ng performance nito, ang lakas ang buga. So painitin lang natin ng konti. Tingnan natin kung makaka-recover nito ito at saka kung anong itsura talaga ng apoy nito. So far so good naman eh. May nakikita akong mga asul eh. Hindi ko lang alam kung magme-maintain yan. Okay, so nagsisimula ng magkaroon ng jet sa ibabaw. Kaya lang may lamang ngayon ng ang orange. Pero may nakikita akong asul. So tanggalin kaya muna natin itong takip na ito. So yan ang performance niya. Tingnan natin kung anong kulay na ito kapag nalagyan na ng salang. Kung magbu-blue. Bluish din. Bluish naman na nalabas sa gilid. Kulay ay asul na rin ang lumalabas sa mga gilid nito. Mataas ang tinataas oh. Unti-unti na lumalakas. Ayan, kung may bluish na rin ang lumalabas, wala nang kuwan. Hindi na rin mag-uuling yung ganitong klase ng apoy. Bulwak agad yan, nilagay ko na tubig. Natin magpakulo ng eto kalahating tubig ng kaserola. Tingnan natin kung gaano katagal nila itong mapapakulo. Babalansi ko lang. Maganda ang buga na ito. Bluish na lumalabas. Hindi na rin makakauling ito. Hindi na masyado magkakauling yung ating isinasalang dito. So orasan natin yung kalahating kuwan na yan. Okay, naka-on ang ating oil level regulator. Kalahating kaserola yung tubig niyan. Yun. Tingnan natin kung ilang minutes mapapakulo. Parang ayaw ko nang baguhin to, okay lang maski hindi masyadong blue flame. Basta't ang lumalabas. Kuwan na bluish na yung nasa gilid eh. Obserbahan natin kung ilang minutes niya mapapakulo yung kalahating lampas pa nga kalahati yung kaserola na yan. Ang bumabaybay bluish na.
bluish, parang pink. Parang solve na ako rito sa performance nito. Ayan o, lalo lumalakas. Ang setting niya yun. Nasa number 9 lang, hindi ako nagsasagad sa 10. So, 2 minutes na ang nakakalipas. Tingnan natin kung ano niya katagal pa kukuluin ito. Okay naman yung apoy nito. Konti lang ang lumalabas na akuan na na orange sa labas. Pero ang bumabaybay ano, parang pink na kulay, ano na, bluish. Kaya kung mapapansin nyo, naka-on yung ating oil level regulator. Ay, wala na palang langis ito. Kulang na, yun o. Nakangat na. Kulang na yung wala nang laman yung ating langis sa tangke. Lalagyan ko muna. Okay, nalagyan ko na uli ang ating regulator. So, yung bulwak na kagad. Wala pang 4 minutes na pakulo na yung kalahating tubig na, kalahating kaserola na tubig. Wala pang 4 minutes yan. Okay, so parang okay naman ang performance ng isang nozzle na ito. Grabe ang bulwak. Okay, so okay na itong na-performance na isang nozzle na ito. Malakas ang buga. Ang lakas magpakulo ng tubig. Ayan o, malimbukay.
maski hindi ko na baguhin ng maski hindi ko na i-repair ito, maski hindi na siya totally blue flame, total yung ganyang apoy hindi na naman nagkakauling yan. Bluish na rin siya, wala na rin ano yan, wala nang uling yan pagka sumasayad sa ating niluluto. Yan, kung mapapansin nyo, walang naiiwan na uling. Kasi kung nag-uuling yan, dapat may makikita tayong bakas. Kanina pa nakabukas yan. Okay, so effective pa rin yung ating oil level regulator. Ayan, nami-maintain niya na yung tamang height sa loob ng ating chamber. Okay, mamaya ipapakita ko itong nozzle na ito. Papatayin lang natin yung kanyang apoy, pero susubukan muna natin pahinaan ang ating hangin. Ilagay muna natin sa kalahati. Okay, pagkakalahati ganyan ang performance niya. Lumalabas pa rin sa gilid. Hinaan pa natin, lagyan natin sa number 3. Okay, sa-shutdown ko na to para mailabas natin yung nozzle. Okay, papatayin ko lang yung apoy. Itong pampatay ko dyan, cutting disc lang ang ginawa kong pampatay. Sabay sarahan lang yung gitna, makawala na yung apoy niyan. Okay, sa maya maya pagka lumamig yan, ipupull out ko yung nozzle.